What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Casimiro Panlaan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2261 hanggang 2265. Ang hitsura ng lalaking nakamaskara ay napuno ng pagdududa at palaisipan sa mga nanunood, lalo na ang 3 miyembro ng pamilya Xiao ay mas interesado sa kanyang pagkakakilanlan. Ang lalaking ito, saglit na nag-isip si Xiao daw, biglang nagpakita ng gulat ang kanyang mga mata, at nagsabi, siya ba ang amo ni Huang Xiaoyong? Bagamat hindi kailanman inilantad ni Huang Xiaoyong na mayroon siyang master, pinaamo niya ang 7-star beast. Hanggat mayroon siyang maliit na utak, maaari niyang hulaan na tiyak na may isang malakas na tao sa likod ni Huang Xiaoyong, kaya hindi ito lihim sa mahabang panahon. Pangalawa tiyuhin, napakalakas ba ng lalaking ito? Hindi maiwasang magtanong ni Xiao Leng. Hindi mabangis si Li. Hindi pa alam ni Xiao daw. Kung tutuusin, hindi pa kumikibo ang lalaking nakamaskara. Ngunit sa pamamagitan ng performance ng kampyon, sigurado siyang hindi simple ang lalaking nakamaskara. Malinaw na pinatay ng master ng hamon si Huang Xiaoyong, ngunit pagkatapos na lumitaw ang lalaking nakamaskara, bigla itong tumigil. Isa lang ang paliwanag, iyon ay, ang takot ng amo sa lalaking nakamaskara. Maaring mali ang ginawa ko. Nagngangalit si Xiao daw at sinabing gusto lang niyang patayin si Huang Xiaoyong sa pamamagitan ng paggamit ng kampyon, ngunit nakalimutan niyang may malakas na tao si Huang Xiaoyong sa likod niya bukod sa relasyon niya sa korte ng imperial. Halatang halata ang kanyang isip. Kung ang Panginoon ni Huang Xiaoyong ay gustong guluhin ang pamilya Xiao, si Xiao daw ay hindi maglakas loob na isipin ang mga kahihinatnan. Sa oras na ito, ang nakamaskara na Aaron ay dumating na sa Challenge Master, sa pamamagitan lamang ng hininga ng lock, hayaan ang Challenge Master na huwag maglakas loob na gumalaw. Ito ang unang pagkakataon na talagang sinira ng Aaron ang sarili niyang pagsugpo sa lakas. 7 ilaw ang nasa harapan niya, at wala man lang siyang pusong lumaban. Napakakapangyarihan mo. Bakit nasa Shaolin City ka? Si Aaron ay sadyang nagpalit ng boses at tinanong ang kampyon. Kung gusto mong masira ang huling 3 kaharian, kailangan mong kunin ang talam ng espada. Pagkatapos kong malaman ang Fengling Tai sa Shaolin City, gusto kong gamitin ito para masira ang mga kaharian para sa sarili ko. Matapat na sinabi ng kampyon na hindi siya nang ahas na itago ang kanyang layunin. Hindi pa man siya nakakalaro ay naramdaman na niya na hinding-hindi niya kayang maging kalaban ang lalaking nakamaskara sa kanyang harapan. Ang kanyang aura suppression ay gumagawa sa kanya kahit na walang pagnanais na lumaban. Isa lang ang paliwanag para sa pakiramdam na ito. Ang nakatayo sa harap niya ay isang ganap na malakas na tao sa huling 3 kaharian. Kung anong kaharian niya, hindi niya maramdaman. Ngunit wala nang mas malakas kaysa sa iyo sa lungsod ng Shaolin. Nakapatay ka ng napakaraming tao, ngunit may nadala ka bang benepisyo? Tanong ni Aaron. Hindi nagsalita ang kampyon. Nagpatuloy si Aaron, gusto mong masira ang sitwasyon, ngunit natatakot ka sa kamatayan, kaya't maaari mo lamang aliwin ang iyong sarili sa buhay ng mga mahihinang taong ito at hayaan ang iyong sarili na mabuhay sa ilusyon ng pagiging mas malakas. Sa ilang lawak, ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay eksakto kung ano ang sinabi ng Aaron, ngunit ito ay hindi lahat dahil sa takot sa kamatayan, ngunit dahil siya ay may ilang mga espesyal na dahilan, kaya hindi siya basta-basta mamatay. Napakalakas mo. Nasa kamay mo ako at wala akong masabi. Kinilala ng master ang kanyang kapalaran at sinabi. Han 3,000 nakalilibang patungo sa Hamon Master,
lamang handa na magbigay sa kanya ng isang aralin, ngunit makinig sa kanya whispered, pagkatapos ng lahat, hindi pa rin maaaring bumalik, marahil ito ay hindi isang lugar na nagkakahalaga ng darating. Sumimangot si Aaron. Ito ay maaaring karaniwan sa iba, ngunit ito ay ganap na naiiba sa Aaron. Saan ka galing? Tanong ni Aaron. Nakangiting tumingi ang master kay Aaron at sinabing, bagamat napakakapangyarihan mo, hindi ka pa nakakita ng ibang mundo. Alam mo ba na may ibang mundo na hindi mo makikita kailanman? Ibang daigdig. Bakas sa mukha ni Aaron ang kasiyahan sa ilalim ng maskara. Masasabi ba natin na ang lalaking nasa harapan natin ay ang ipinadala sa Xuanyuan World sa pamamagitan ng Apocalypse? Kung ganon, sarili niyang tao pa. Hindi ba malalaman ni Aaron ang tungkol sa mundo ng Xuanyuan sa pamamagitan niya? Nakakalungkot lang na maraming tao sa Challenge Arena, at hindi matalakay sa kanya ni Aaron ang problemang ito. Masasabi lang niya, pumunta ka, hindi kita papatayin. Ang master ay tumingin kay Aaron na may pagdududa at nagtanong, bakit? Wala akong kinalaman sa iyo. Bakit gusto kitang patayin? Apprentice ko ito, at gusto ko lang sirain ang hangganan para sa kanya sa pamamagitan ng iyong kamay. Aaron nakatingin sa gilid ay nagmumuni-muni sabi ni Huang Xiaoyong. Napansin na ng kampyon ang intensyon ni Huang Xiaoyong, at sa kadahilan ng ito ay bigla niyang papatayin si Huang Xiaoyong. Napakaswerte niya sa pagkakaroon ng isang malakas na guro tulad ng huling tatlo. Sa mga salitang ito, umalis ang kampyon sa arena. Ang naturang hakbang ay labis na ikinadismaya ng karamihan. Akala nila may magandang panoorin, pero pagkaakyat ng lalaking nakamaskara sa entablado, hindi na sila nag-away. No, that's the end. Why not? Mukhang hindi naman talaga kalaban ng lalaking nakamaskara ang lalaki kaya hindi man lang siya ng ahas na lumaban. Panipi, this guy, with his face, doesn't dare to show his totoong mukha sa iba. Hindi ko alam kung ganoon ba talaga siya kalakas o nagpapanggap lang na misteryoso. Pumunta si Xiao Dao sa Challenge Arena sa unang pagkakataon pagkaalis ng pinuno ng hamon. Bilang tagaplano ng lahat, Master, kailangan mo bang maglinis para sa apprentice mo? Tinanong ni Xiao Dao si Aaron. Sa kanyang opinyon, ang malakas na lalaki sa huling tatlong kaharian ay dapat na isang napakatandang lalaki, kaya natural na tawagan ang matanda, sa laysay ni Xiao. Kapag nagising ang apprentice ko, pupuntahan ka niya. Sabi ni Aaron. Dahil sa pangungusap na ito, nahulog ang puso ni Xiao Dao sa lambak ng yelo, at agad na namutla ang kanyang mukha. Master, kasalanan ko talaga na kalkulahin ang apprentice mo. Pagkatapos niyang magising, babayaran ko siya sa lahat ng paraan. Sabi ni Xiao Dao. Naglakad si Xiao Leng at ang kanyang anak sa Challenge Arena na may takot. Si Xiao Leng, na laging mayabang, ay hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na tingnan ng Aaron. Sa Shaolin City, nangingibabaw ang pamilya Xiao, ngunit napakalinaw ni Xiao Leng Liang na kung gusto siyang patayin ng lalaking ito, wala siyang pagkakataon na mabuhay, kaya hindi siya nang ahas na ipakita ang kanyang publisidad sa harap ng Aaron. Pagkatapos ng kalahating araw, sa wakas ay iminulat ni Huang Xiaoyong ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, halatang mas malakas ang momentum niya kaysa dati, at halatang matagumpay siya. Master, sira. Tuwang-tuwa na tumayo si Huang Xiaoyong at tuwang-tuwang sinabi sa Aaron. 5 ilaw. Ito ay isang kaharian na hindi naisip ni Huang Xiaoyong. Hindi niya pinangarap na siya ay maging isang malakas na tao sa 5 lampara sa kanyang buhay. At alam ni Huang Xiaoyong iyon hanggat nandyan si Aaron, mapapabuti ang kanyang kaharian, na mas exciting para sa kanya. Sa opinyon ni Aaron, makatwiran para kay Huang Xiaoyong na matagumpay na masira ang estado. Total, nabigyan na siya ng pulang prutas. Sa kasong ito, kung hindi pa rin niya mapapabuti ang estado, nangangahulugan ito na masyadong inutil si Huang Xiaoyong. Bukod dito, 5 lamp state lang ito, at hindi katumbas ng halaga ang kaligayahan ni Huang Xiaoyong. 5 lights can make you so excited. Are you satisfied? Aaron ilaw sa Huang Xiaoyong sinabi. Ang pangungusap na ito na parang palanggana ng malamig na tubig ay ibinuhos kay Huang Xiaoyong, hinayaan si Huang Xiaoyong na biglang kumalma, ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, Master, hindi ako dapat maging kampante. Xiao pamilya 3 tao marinig tulad dialogue napakawalang magawa, 5 lamp boundary. Para sa mga ordinaryong tao, ito ay isa ng hindi matamo na kaharian, ngunit para sa master at apprentice, ito ay parang basura.
Ito ang ugali ng tunay na malakas patungo sa kaharian. Ikaw na ang bahala. Mauuna na ako. Biglang sinabi ni Aaron kay Huang Xiaoyong, at saka nagmamadaling umalis sa challenge arena. Inisip lang ni Huang Xiaoyong na nakahanap ng dahilan si Aaron para umalis, kaya hindi na siya nagsalita. Ang dahilan kung bakit labis na nag-aalala si Aaron ay naramdaman niya ang kapaligiran ng kampyon ngayon at umalis sa lungsod ng Shaolin. Pero marami pa siyang gustong itanong sa lalaki. Sa sandaling makalayo na siya at umalis sa hanay na maaaring maramdaman ng Aaron, mahirap na siyang hanapin muli. Sa labas ng lungsod, nang muling lumitaw si Aaron, nagpalit siya ng bagong suit upang hindi mapansin na siya ang lalaking nakamaskara sa challenge arena. Gayunpaman, nang muli siyang humarap sa Challenge Master, napakasama ng ugali ng Challenge Master. Sa tansya ay hindi niya namalayan na ang binata sa kanyang harapan ay siya pala ang sumupil sa kanya sa Challenge Arena. Young man, get in my way, naisip mo na ba ang kahihinatnan? Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Aaron. With a cold smile, the champion said, "You are qualified to ask my name. Umalis ka na dito. Kung hindi, magiging bastos ako sa iyo." Aaron had no choice but to smile and said, "Makakalimutin ka talaga. Kakakilala lang natin, tapos nakalimutan mo na agad ako. Dahil ba hindi ako nakamaskara? Nakasuot ng maskara, may bakas ng hindi makapaniwala sa mga mata ng master. Itong binatang kaharap niya ba ang lalaking nakamaskara sa arena kanina? Paano ito posible? Siya ay isang malakas na tao sa huling 3 kaharian. Paanong bata pa siya? Ikaw, paano ka hindi, paano ka magiging siya? Medyo panik na sabi ng champion. Walang imposible. Biglang nagbago ang momentum ng Aaron, at muli ay napabuntong hininga ang kampyon. Ramdam ang pamilyar na presyon. Ano ang iyong pangalan? Tanong ulit ni Aaron. Zhao Yi, Zhou Chen, Sun Li, isa ka pa ring malaking apelyido. Nakangiting sabi ni Aaron. Si Zhao Yi ay mukhang natatakot. Sa mundo ng Xuanyuan, walang pangalang Zhou Chen at Sun Li. Paano niya nalaman iyon? Ibig sabihin ba ay, naging maigsi ang hininga ni Zhao Yi, ngunit hindi siya makapaniwala. Ikaw, sino ka? Tanong ni Zhao Yi. Gagaling ako sa pinanggalingan mo. Kung titingnan ang reaksyon ni Zhao Yi, mas sigurado si Aaron na nagmula siya sa lupa. Para kay Zhou Chen, Sun Li, ang mga tao sa mundo ng Xuanyuan ay hindi magkakaroon ng ganitong uri ng reaksyon. Ikaw ang Apocalypse. Nagpatuloy si Zhao Yi. Ang langit at lupa ay mahiwaga at dilaw. Dapat ay nasa antas ka ng langit. Ikaw ba ay mula sa 4 na pintuan o sa 3 bulwagan? Kay Yilaw ba o kay Qingfeng? Sabi ni Aaron. Si Zhao Yi ay ganap na natigilan. Naiintindihan niya ng husto ang Apocalypse. Sino pa kaya ito? Hindi niya pinangarap na makikilala niya ang mga Earth people sa Xuanyuan world. Bagamat alam ni Zhao Yi na ang Apocalypse ay nagpadala ng maraming tao sa mundo ng Xuanyuan, hindi pa niya nakilala ang isang taong ipinanganak na katulad ng kanyang sarili sa loob ng maraming taon. Ako ay kabilang sa Ilaw Qinglongman, at ikaw? Excited na tanong ni Zhao Yi. Gusto ni Old Yi na tanggapin ako bilang apprentice, pero wala talagang apprentice sa pagitan ko. Siya ay kalahating apprentice. Sabi ni Aaron. Nang dumating si Zhao Yi sa Aaron, hindi niya maitago ang kanyang pananabik. Ang pakiramdam na ito ay mas matindi kaysa sa pakikipagkilala sa isang matandang kaibigan sa ibang bansa. Kung tutuusin, nasa ibang mundo na siya, na higit pa sa pakiramdam na makatagpo ng isang kababayan. Kailan ka dumating sa mundo ng Xuanyuan? Bakit napakabata mo pa, ngunit naabot mo na ang huling 3 kaharian? Tanong ni Zhao Yi. Ilang buwan na ang nakalipas. Sinabi ni Han Sanchen kay Zhao Yi ang tungkol sa nangyari sa Apocalypse. Nang malaman ni Zhao Yi na si Han Sanchen ay na-promote mula sa yellow na antas ng karakter tungo sa makalangit na antas ng karakter sa wala pang 1 buwan, siya ay labis na nabigla. Dahil naranasan na niya ang pagsubok sa Apocalypse, alam niyang hindi ito madaling bagay, lalo na ang pagsubok sa kuweba ng Diablo, na ikinamatay ng maraming tao. Aaron ang natapos sa wala pang 1 buwan. Sinabi rin ni Han Sanchen kung bakit siya napunta sa mundo ng Xuanyuan. Nang marinig ito ni Zhao Yi, hinahangaan lamang niya ang kapangyarihan ni Aaron. Nagawa niyang pumunta sa mundo ng Xuanyuan para kay Lilaw, na hindi lang naglakas loob na gawin ang, "Ilang taon ka na rito?" Natapos ni Aaron ang kanyang sariling negosyo at nagsimulang maunawaan ang mga ginawa ni Zhao Yi.
Naalala ni Zhao Yi ang nakalipas na 20 taon at sinabing, 20 taon na ang nakalipas. Sa kasamaang palad, wala akong nakitang anuman tungkol sa mundo ng Xuanyuan. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na umalis sa Imperial Court at bumisita sa ibang 2 bansa. Nasa 7 Lamp Realm lang ako ngayon, pero kung gusto kong makadaan ng ligtas sa madilim na kagubatan, kailangan kong magkaroon ng lakas sa huling 3 kaharian para magawa ito. Kaya ang 20 taon na ito ay nasayang ko. Alam ng Aaron na ang Xuanyuan 3 bansa ay pinaghihiwalay ng madilim na kagubatan, na siyang dahilan din kung bakit walang diplomatikong relasyon sa pagitan ng mga 3 bansa. Gayunpaman, alam ng Aaron na mayroong digmaan sa pagitan ng 3 bansa, kaya dapat mayroong landas na tatahakin bukod sa madilim na kagubatan, dapat may iba pang mga paraan upang pumunta sa ibang mga bansa. Tama ang tanong ni Aaron, meron one way lang, pero mag-abroad man o papasok sa China, binabantayan ito ng mga top experts ng bansa. Sa aking kaharian, kung gusto mong umalis ng walang pahintulot, ikaw ay papatayin ng mga eksperto sa huling 3 kaharian ng Imperial Court. Paliwanag ni Zhao Yi. Tumanggo si Han Sanchen. Ang dahilan kung bakit may ganoong kaayusan ay para maiwasan ang pagkawala ng malalakas at damaloy sa ibang bansa. Mas mabuting patayin sila ng direkta. Maiintindihan na ang Imperial Court ay napakahirap na paraan, saan ka pupunta kapag umalis ka sa lungsod ng Lingxiao? Patuloy na tanong ni Aaron, gusto kong maging malakas, ngunit natatakot ako sa kamatayan, dahil umaasa din akong maibalik ang kapaki-pakinabang na impormasyon sa Apocalypse, kaya plano kong baguhin ang lungsod, pero ngayon hindi ko na kailangan ang sinabi ni Zhao Yi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!